Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. Ang nakaraan sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Palagi mo siyang iingatan. Mapalad ka at may anak kang katulad niya. Pero hindi madali ang magkaroon ng ganyang klaseng anak na may taglay na kakaibang kakayahan. Sana ay mas mapalad siyang sa'yo siya napunta. It's okay, anak. I understand. Pero don't do that again, ha? Ayokong may maisip na ibang masamang bagay sa iyo ang ibang tao. Mahal na mahal ka ni Mami, ha? Lagi mong tatandaan yan, anak, ha? Hindi naman ako dinalaw ng antok nung kinagabihang iyon. Hindi ko alam kung ano nga ba ang nalalaman ni Celeste. Lalo na nang maalala kong may mga panaginip siya tungkol sa totoo niyang ina, Kuya Totoy. Sa pagsapit ng dilim, may mga kwento kang maririnig. Kwento ng takot na magpapanginig sa iyong dibdib. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagkaganap sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Kung normal na tao ka, kagaya ko, hindi mo talaga alam o mahuhulaan kung ano ang pwede pang mangyari sa darating na mga araw. Katulad na lang ito, bawat araw ay hindi nagiging madali para sa akin, lalo na sa anak kong si Celeste, dahil nga sa kalagayan niya. Alam kong mabait at matalinong bata ang anak ko. Alam kong sa oras na malaman niya ang totoo sa pagkatao niya, ay maiintindihan niya ako pagdating ng panahon. Dumating ang araw na nagkaroon ako ng lakas ng loob para aminin sa kanya ang lahat. Dala na rin ng kaba at takot. Hindi na rin kasi nagiging madali para sa akin sa tuwing magkikwento siya ng kung sino kaya ang babaeng laging nasa panaginip niya. Palagi raw siya nitong tinatawag na anak. Alam kong kahit papaano ay nagkakaroon na siya ng idea sa nangyayari. Pero hindi ko lubos na akalaing ganito na kadetalyado ang nalalaman niya. Nang gabi na iyon, alam kong iyon na ang pagkakataon para ipaliwanag ko sa kanya ang totoo. At alam kong sa pagkakataong iyon, wala na akong maitatago pa. Bandang 8:00 ng gabi at nakahiga na kami sa kama. Nagkekwentuhan kami nang ibahin niya ang usapan. Mommy, I want to apologize po. Napatigil ako sa pagpo-phone at tiningnan ko siya dahil nagtataka ako. For what naman, anak? Bumangon siya at umupo sa kama. Hawak niya pa rin ang kamay ko habang nilalaro ang kuko ko.
Ganon siya kapag may cutics ang kuko ko. Lagi niyang nilalaro ito. I just saw you po hugging a girl in the airport. Biglang nanikip ang dibdib ko dahil sa kaba. Binawi ko sa kanya ang kamay ko at umupo para magpantay kami. And then, sinimulan niyang sabihin ang lahat ng mga nakita niya. Ako naman, hindi ko maiwasan ang kaba. You two were crying po, Mommy. You were in the hospital. You were walking around na parang nagpapanik ka. It's kinda weird po, Mom. There was a girl inside the delivery room. She was screaming. Tapos maraming tao. They're wearing white coat pa nga po eh. I felt so uneasy. Sobrang hindi ako mapalagay sa mga kinikwento niya. And then anak, ano pa? There's a baby lying in the bed with a girl wearing a pink night dress po. Pero hindi po ikaw yun. Umiiling ako to say no. Hindi ako mahilig mag-dress kaya alam kong hindi ako yun. She has a long brown hair and suddenly the door was open. May pumasok na isang babae. I think it was you na, Mom. Lahat ba yan ay magkakasunod na nangyari, anak? I don't know po. I guess it's random po. Tumayo ako at lumayo sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. She's getting there, Kuya Totoy. Konti na lang ay malalaman na niya. Humarap ako sa kanya. Nakatingin lang siya sa akin and I saw the sadness in her eyes. Kailan nagsimula na makita mo yung mga ganun, anak? Don't worry, I'm not mad. I'm sorry, Mommy. The day after your meeting with your boss po. Saglit ako napaisip. Iniisip kong mabuti kung kailan ba ako huling nakipag-meeting sa boss ko. Nang maalala ko na, biglang nanginig ang buong katawan ko. Yun yung araw na umalis ako at sinadya ko ng makipagkita kay Cora para sabihin sa kanya na hindi niya pwedeng makilala si Celeste. Yun ang paalam ko sa kanya na may meeting ako sa boss ko. I'm sorry, Mommy. I thought you will be mad at me. Hindi ko po sinasadya. Sorry po, Mommy. Ano pa, anak? Tell me. Ano pa nakita mo? That Tito J will hurt you po. Tumango ako at tinabihan ko na ulit siya sa kama. Yeah, that thing. Then? Yun lang po, Mommy. Sorry po, I can control it po talaga. Please, don't be mad at Celeste po. Wag po kayo magalit sa akin, Mommy. Natatakot man ako at kinakabahan nung gabing iyon. Gusto ko na matapos ang lahat ng bigat na nararamdaman ko. Wala pa pero napaiyak na agad ako. Para akong kriminal na aamin sa nagawa kong krimen. I have to tell you something, baby. I just want you to know na mahal na mahal ka ni Mami, ha? Sobrang mahal na mahal kita, anak. Hindi ako galit dahil nalaman mo na lahat yan. At hindi mo sinabi sa akin. Okay lang yun, anak, ha? Pero anak, makinig ka sa akin. Maintindihan mo ko, ha? Iyak ako ng iyak kahit ang hawakan siya ay hindi ko magawa. Sobra yung panghihina ko nung time na yun
parang natatakot akong makita ang magiging reaksyon niya. Napaiyak rin siya kasi nahahawa siya sa akin. Tapos pinapatahan niya pa ako na don't cry daw. Pero hindi ko mapigilan. Parang may nakabara sa lalamunan ko. Anak, I hope you forgive mommy, ha? Alam kong mapalino ka na, anak. Alam kong maiintindihan mo ko, ha? Mommy, stop crying na po. Sorry. Hindi ko na po uulitin. I won't touch you na po, Mommy. Sorry po. Don't cry na po, please. No, anak. Hindi ganun yun. Please, makinig ka. Niyakap ko na lang si Celeste. Hindi ko kayang tumingin sa mukha ng anak ko, Kuya Totoy. Ito na siguro yung pinakamasakit na naranasan ko. Yung babaeng nakita mong kasama ko at siguro yung babaeng laging nasa panaginip mo, anak. Siya yung totoo mong nanay. Siya yung totoo mong nanay, anak. Tawarin mo si Mami, ha? Dire-diretso kong sabi. Mas lalo akong napaiyak. Masakit. Sobrang sakit talaga, Kuya Totoy. Hindi ko alam kung anong pwedeng definition ng sakit na yon. Hindi ko alam kung nasasaktan ako dahil totoo lahat ng sinabi ko o nasasaktan ako para kay Celeste. Forgive me, please, ah. Forgive Mommy. Adopted kita, Celeste. Ibinilin ka niya sa akin. Mahal na mahal kita. Kaya hindi ko alam kung paano ko papaliwanag lahat na hindi ka masasaktan, anak. Patawarin po si Mami. Bumitaw na ako sa kanya. Hindi ako mapakali. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-iyak ko. Hindi ko alam kung may makakaintindi ba nung sakit na nararamdaman ko. Sa totoo lang, sa tuwing tinitignan ko siya, nakatingin lang siya sa akin habang umiiyak. Kaya mas lalo akong nanghihina. Argument at me ba, anak? I'm sorry if I didn't tell you, ha? I'm sorry. I was so scared, anak. Ayoko mawala ka sa akin, eh. Mahal na mahal kita. Pero mahal na mahal talaga kita, anak. Patawarin mo ko. Patawarin mo si Mami, ha? Napaparamdam ko naman sa'yo, di ba, anak? Na mahal kita. Di ba? Don't cry na po, Mommy. Don't cry na po. Tama na po. Pinapatahan niya ako kahit siya ay umiiyak rin. I'm not angry at you po, Mommy. Naalala ko yung mga sinabi noon ng matanda. Mas lalong napalakas ang iyak ko kaya pumasok si Flor dahil rinig na sa labas ng kwarto ang boses ko. Huwag mo ko iiwan, please, Celeste. Hindi pa naman ako uli, di ba? Hindi ka galit, di ba, anak? Di ba? Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Alam kong hindi ako nagkulang. Para iparamdam ko sa'yo lahat ng pagmamahal ko. I can give you my all, anak. Sobrang mahal na mahal kita, anak. Please, don't leave Mommy, ha? Don't leave me, please. Nag-iiyakan na kaming tatlo. Kahit si Flor ay iyak na rin ng iyak.
kahit hindi naman niya alam kung ano talaga ang nangyayari. Niyakap ako ni Celeste. Mas nagmukha pa akong bata dahil sa asta ng anak ko. Tell me kung ano dapat kong gawin. You want to meet your real mother ba, anak? Okay, I can do that for you. Just, please, anak, forgive me. I love you, Mommy. Huwag ka na po umiyak. Ayoko po umiiyak ko eh. Nang matapos ang gabing iyon, punong-puno ako ng worries. Iniisip ko kung ano pa ang mangyayari sa mga susunod na araw. Iniisip ko kung hindi ba magbabago sa akin ng anak ko. Ako man ang iligal niyang ina sa mata ng batas. Pero kung feelings na niya ang makakalaban ko, wala na akong magagawa para doon, Kuya Totoy. Kung darating man ang araw na iyon, na siya mismo ang mamimili, hindi ko po pwedeng ipilit ang sarili ko sa kanya. Hindi ko pwedeng ipilit na ako na lang ulit ang maging nanay niya. Sa bawat paglipas ng araw, mas lalo kong pinaparamdam sa kanya na hinding-hindi magbabago ang pagmamahal ko sa kanya. Mas sinisiguro kong wala akong namimiss na segundo para hindi niya maramdaman na wala akong pakialam sa kanya o kahit sa kalagayan niya. Honestly, my heart is full because of her. She accepted me even though maraming beses na akong nagsisinungaling sa kanya. Sobrang thankful ako na sobrang talino niya para maintindihan niya ako ng ganoon kadali. Mom, where's my real mother? She asked me habang naglalaro siya sa tabi ko. Maganda rin po ba siya? She has a long hair din po. Recently, napansin kong parang nahihiligan niya yung mga babaeng may mahaba ang buhok. Sinasabi niya pa sa akin na gusto rin daw niya ng mahaba ang buhok niya at wag ko na raw siyang gugupitan muna. Minsan, nakikita kong nilalaro niya yung buhok ni Flor. Yeah, she's tall, pretty at matalino parang ikaw, anak. Can you please tell me something more about her po? She's very kind person. Marami siyang nagawang mabuti sa akin, anak. Sobrang bait niya. Don't worry. Araw-araw akong magkikwento tungkol sa kanya, anak. Araw-araw kong ikikwento sa'yo ang lahat. How about my dad po? Do you know anything about him? Umiling ako. Totoo naman na hindi ko talaga alam ang tungkol sa ama niya. Kahit isang beses, hindi ko man lang nakita kung sino ba ang totoo niyang tatay. Wala akong alam sa totoo mong ama, anak eh. She never introduced your father to me. Ayaw na niyang pinag-uusapan namin yung tungkol sa tatay mo. Napansin kong natahimik si Celeste. Naaawa ako sa kanya sa totoo lang, Kuya Totoy. Pakiramdam siguro niya ay hindi siya buo, lalo at nalaman niyang hindi ako ang totoo niyang ina. Don't be sad, anak. I'm here. Soon mamimit mo rin yung totoo mong nanay. Mahal na mahal ka nila lolo at lola mo, di ba? Also, Tita Au is here and your titos. Be strong, Celeste. Be strong. I know na hindi mo pa kayang intindihin lahat. Alam ko nahihirapan ka sa dami ng nalaman mo. Gusto ko lang masigurado sa'yo na nandito lang palagi si Mami, ha? Nandito lang ako.
this reality will break you. Nobody can protect you from this except yourself. But I will always be here for you no matter what. Okay, anak? She may be hurt inside, but I know lahat ng ito ay may rason. Ayoko nung feeling na ang dami kong tinatagong sekreto. Yung mga sekreto na pwedeng makasakit sa mahal ko. Pero my mom was right. Ito yung katotohanang makakapagpalaya sa aming lahat. Most especially kay Celeste. As of now, we are planning to invite Cora sa darating na birthday celebration ni Celeste. This will be my most precious gift that I can give to her. I already talked to my sister Au na siya na ang magsabi kay Cora since recently madalas silang nagkakausap. Ayoko na itatalye pa pero Cora should be here, I think. At syempre, ready or not, kailangan ko pa rin maging handa. Hindi pa man sobrang malinaw sa kanyang lahat, pero ito na yun. Ito na yung chance para matamasa naman ni Celeste ang katotohanan tungkol sa kanya. Hindi ko rin naman kayang ipagkait sa kanya ang lahat. She deserves it. May karugtong. Abangan. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!